Sabi kayo sa Panginoon, sandalingan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Pawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan at pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Para nang nag-alay na maraming handog ang sumusunod sa kautusan, sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utang loob ay parang naghandog ng mainam na harina, at ang nagkakawang gawa ay para nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang huwag makaapi para ka nang nagbayad puri sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon nang walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito ay tinatagubilin ng kautusan. Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba ng sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa Kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inihahandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog ng may hingiti sa mga labi at magbigay ka ng ikapu ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya, maging bukas palad ka sa Kanya, gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti, gagantihan Kanya ng 7 ibayo. Huwag mong susuhulan ang Panginoon, sapagkat di siya tumatanggap ng suhol. Huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa tipangkot, naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na tuwid kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa aking sasabihin. Ako'y Diyos ang iyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patotoot, saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit, dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog nyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog nyo ay tuparin ninyong lahat. Ang parangal na nais ko na sa akin hahain ay handog ng pasalamat, pagkupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna sa magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay Tuesday. Ano ba Tagalog sa Tuesday? Martes. Ang tawag po natin dito sa English ay Shrove Tuesday. Ano po ang ibig sabihin ng shrove sa English? Ito po ang past tense ng srib. Ano naman yung srib? Parang pinahihirapan tayo sa terminology. Ang srib, ibig sabihin po ay absolve. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ng absolve, pinatawad. Kaya ang Tuesday po na ito ay tinatawag na Shrove Tuesday, pinatawad
na Martes. Dahil ito ang huling araw bago tayo pumasok sa panibagong kalendaryo ng simbahan, bukas ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Anong araw po yung Ash Wednesday, Father? Wednesday po. Kaya po ngayon ay Shrove Tuesday. Ito ang pinakamagandang pagkakataon na tayo ay mangumpisal. Para po pagdating ng pagtanggap natin ng abo, tayo ay handa ng tumugon sa misyon ng Kwaresma. Ito rin ang paraan at pagkakataon na tayo'y may ibibigay sa Diyos. Katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, tingnan po ninyo, iniwanan namin ang aming mga pamilya para sumunod sa iyo. Iyon ang sabi ni Pedro kay Jesus. At ang tugon ni Jesus, kapag iniwanan mo ang lahat, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. This is an exchange of gifts. Ito ang ibinigay ni Pedro, ito naman ang ibibigay ng Diyos sa ibibigay mo at hindi ito tatapatan ng Diyos kung hindi lalampasan pa niya dahil kailanman hindi natin pwedeng malampasan ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. We cannot outdo the love of God to us. Ang Miyerkules din ng Abo ay ang panahon na maririnig natin ang salitang fasting and abstinence. Ano ang pagkakaiba ng fasting and abstinence? Ang fasting, nagbabawas, diet. Ang abstinence, total na pagtanggal. Kaya po kapag Miyerkules ng Abo at Good Friday are days of abstinence. Ito po yung mga araw, 2 araw, na ipinamamanhik ng simbahan na tayo ay mag-a-abstain sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng comfort at mga bagay na nagpapa-elude ng ating kaluluwa. Kaya po pinagbabawalan tayong kumain ng karne. Ito na naman, marami na namang Katoliko o Kristiyano na sasabihin papilosopo, bakit kami pagbabawalan? Ay di wag. Ang sinasabi ng simbahan, you have all the years, 365 days in a year, kumain ka ng kumain hanggang gusto mo. Pero maawa ka sa sarili mo, sa katawan mo, pagpahingahin mo, abstain, upang manumbalik ang sigla at yung function ng katawan kapag tayo nag-a-abstain sa mga bagay na araw-araw nang ginagawa ng katawan. Sapagkat kung mahina ang katawan, napakahina ng espiritu. Yun nga pong makina, nagpapahinga. Yung pangkatawan mo, pagpahingahin mo naman sa mga karne na ipinapasok natin sa ating katawan. Gawin na nga ninyo yung lifestyle. Tingnan ninyo, mawawala ang inyong arthritis, mawawala ang inyong high blood, mawawala ang inyong rayuma, kasi pinagpapahinga mo ang iyong katawan doon sa yung usual na ginagawa mo. At marami pong pakinabang ang abstinence sa katawan ng tao.
nagiging kontrolado natin ang ating kinakain. Tayo ang nagkokontrol sa ipinapasok natin sa ating katawan. Hindi yung pagkain ang kumokontrol sa atin. Kontrolin natin sila dahil sila'y nakasasama at nakabubuti at the same time sa ating katawan, sa ating pag-iisip at desisyon ang gumagawa nito upang maihanda natin ang ating sarili. Ano naman po yung fasting? Yung fasting po ay para sa mga 12 years old hanggang 60. Senior citizen, hindi na po kayo kasali. Kaya pwede kayong kumain hanggang gusto ninyo. Pero kung kaya ng katawan, pwede kong ialay ang fasting na ito para sa kapakanan ng iba. Magpa-fast tayo. Ibig sabihin, kung tayo'y kumakain ng 2 takal ng kanin, gagawin nating 1. Ibig sabihin, magbabawas tayo ng konti. And all the Fridays of the Lenten season, tayo ay magpa-fasting. Pagpapahingahin natin ang ating katawan upang maging handa ang ating espiritual sa pakikipaglaban sa tukso ng buhay. Kaya wag na po kayong magrereklamo ha. Kung bukas, bawal po talaga kumain ng karne. Paano yon, Father? Gustong-gusto ko ng sinigang. Gustong-gusto ko ng adobo. Kainin nyo na po ngayon. At huwag kayong tumigil hanggang mamayang gabi. Kainin nyo na, huwag na kayong magalit sa akin. Huwag nyo nang hintayin yung bukas para kumain. Makakain nyo naman ngayon. Bumili kayo ng lechon. Kainin nyo ngayon ang gusto nyo. Pero huwag na kayong magreklamo sa Miyerkules ng Abo. Kasi meron tayong 363 days para kainin ang lahat ng gusto natin. Pero maawa ka sa katawan mo. Abstain, fast, para sa iyong katawan. Pagpahingahin mo. Kasi ito naman ay nakasalalay at nakaugad sa sensya. Mag-abstain ka rin sa smoking. Mag-fasting ka rin sa smoking. Kasi ang katawan natin nagre-respond doon sa ating ipinapasok. Diba sabi nila, ang katawan ay may sariling mekanismo upang gamutin nito ang kaniyang sakit sa kalooban. Tingnan ninyo, huwag kang mag-smoke ng 2 oras, gumaganda ang iyong panglasa. Huwag kang mag-smoke ng kalahating araw, gumagana ang iyong pagkain. Huwag kang mag-smoke ng 1 araw, lumuluwag ang iyong paghinga. Ibig sabihin, yung katawan natin ay kailangan ding mag-abstain at mag-fast doon sa mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw. Ang dadagdagan natin, kung tayo'y nagbabawas, ang dadagdagan natin ay ang panalangin, pagtulong sa kapwa, at yung fasting and abstinence. Sapagkat ang pakikipag-ugnay sa Diyos ay give and take. Mayroon kang ibinigay, may ibibigay din ng Diyos sa iyo. Kung papaanong sa Ebanghelyo ay ibinigay nila Pedro at ng kaniyang mga kasamahan ang kanilang buhay sa pagsunod kay Jesus, may pangako din naman ang Diyos sa kanila sa dulo ng kanilang pakikilakbay. Kaya ito rin ang pangako sa atin ng Diyos. Kung tayo'y magtsatsaga, kung tayo'y magbibigay ng 100% pakikipagniig sa Kanya, 100% lagpas pa
ang ibibigay niya sa atin at ito ang biyaya ng buhay at biyaya ng pananampalatayang dala-dala natin hanggang tayo'y makasapit sa Kaniyang kaharian. Enjoy eating today. Pagpalain kayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa panganib ang ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito. Itinataas natin ang ating mga puso sa maalab na pananalangin sa Ama. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan, naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagpapabalik ng loob. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga kapansanan, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Makalangit na Ama, tingnan mo ng may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ng iyong katotohanan ng aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Jesucristo, na siya na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. O Panginoon, ay tinapay at anak mula sa aming kamay sa iyong kabutihan. Aming iaalay ang tinapay at alak sa gisang ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating pinag-aalayan ng buhay at ang ating katapusan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala.
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin.